Magandang araw mga kagulong. Sa bidyong ito ay maglalakbay tayo patungong Rizal at Laguna. Well, madalas na naman natin ginagawa ito noon pa, pero ito yung pagkakataon na makocover natin siya bilang bahagi ng ating motovlog adventures. Kaya tara, samahan nyo ako sa ride na ito. Pero bagong lahat, let's roll the intro. Alright, andito na tayo sa Robinson's Place. We're still in Antipolo, pero binuksan ko na itong ating action cam kasi ang aking tingin ay mukhang dito na nagsisimula yung magagandang views sa part ng Antipolo. Nalampasan na natin yung medyo congested na part ng Antipolo, we're still along Sumulong Highway at in a few moments ay yun, pagkatapos nating baybayin itong Antipolo ay Rizal na tayo, Teresa. Ay sa Teresa, doon medyo maganda ang view doon, yung sa boundary ng Rizal, ng Antipolo tsaka Teresa. So binuksan ko na rin tong ating action cam. Medyo nagtitipid tayo sa baterya para umabot ng pansol yung ating mga baterya, though marami naman tayong baon ng baterya, at dala natin yung mga charging port ng action cam natin para pagdating natin sa pansol wala tayong ibang gagawin kundi magkarga at mag-recharge ng ating mga baterya para sa bukas na biyahe naman. Okay, so eto, hindi pa rin pala tayo nakakalampas sa medyo congested part ng Antipolo, pero somehow okay na to. Ito na yung sinasabi kong first curve, yung Antipolo Teresa boundary. Then after nyan meron konting curve sa bandang Morong yata, then Pililya. Medyo di pa ito yon. Actually accident prone area itong area na to. Sabi sa akin ng kaibigan ko, dati kasi nakatira dito nakatira si Aris, isa kong kaibigan, rider din. Nakasama natin yan sa ilang mga advocacy rides, no? Si Aris, shoutout sa iyo, Aris. At dito sa part na to, pagka daw merong mga langis-langis na natatapon mula sa mga truck, nagiging madulas, maraming na aksidente. Kaya lagi siyang nag-iingat dyan. Sir, ewan ko, kwento niya mga twice or thrice, or ewan ko kung ilang beses na rin siyang kumalat dyan. Gamit pa niya yung kanyang Honda Scoopy. Na nagamit ko rin for a time yung kanyang Scoopy at napakasarap gamitin.
Diba? Ayan. Kita na natin yung Laguna Lake mula sa ating mga mata. Pero hindi ko alam kung nakikita nyo dito sa ating camera, no? At natatanaw ko na rin yung mga windmills ng Pililya mula dito. Napakagandang view. Pero hindi pwedeng magtataka-taka dito. Mahirap mag sightseeing pagka ganito yung kalsada na masyadong matarik yung curves. Baka ma-tsempuhan tayo at mag-overshoot, no? Tulad niya, no? Pwede nga, ano eh. Meron pang Rambo strips na ganito. Ito, malaking tulong ito para magbagal, hindi magdire-diretso. Naalala ko, pabalik gabi. Hindi ko in-anticipate na paakyat na kami dito sa part na to. Bigla akong ayan dyan banda tarik yan eh. Dumiretso ako imbes na lumiko kasi maaalangan kami. Ang gamit ko nun si Che, kaya ginawa ko, pumasok ako dun sa kalsada na yon sa pa-interior imbes na dumiretso kasi naalangan nga ako. Gabi nun di ko alam na ganun ka sharp yung curve. Umiiwas na lang ako. Ayokong nabulaga ako diba? So ayun ang naging parang paraan ko para hindi magtuloy sa aksidente. Yung paggulat ko, hindi ko lumiko ako dun sa may kalsada paloob. Chiche nun ang gamit ko. Sige medyo matarik din, tapos paakyat, nakatersera pa ako, so hindi ako nakapag downshift, kaya feeling ko titirik din ako hindi kakayanin ayun lang ginawa ko, kumanan ako imbes na kumaliwa, napasok dun sa kalsada sa residential. Ayun, nakwento ko lang habang tinitingnan natin tong views dito. Dati madalas tayo dito kasi madalas nga tayo ini-invite ni Aris, lalo na kapag trip nilang mag-swimming dito. Meron dito kasing resort na madalas namin pinupuntahan, no? At mga nakapagsama na rin tayo ng mga riders dito. Yan dyan sa Real Cove Resort. Yan, madalas tayo dyan dati, no? Okay, nadala na rin natin yung mga motor natin. At eto na po, pababa na po tayo ng Teresa. Sunod, Morong, Daras, Tanay, Pililya, then Mabitak, Laguna. Ay. Alright. Oops, ginagawa pala yung kalsada dito, pero goods na rin. Pag nakakita naman tayo ng road construction, nakakatuwa. Titiis lang tayo ng ilang buwan minsan ilang taon para makumpleto nila yung construction, pero pagkatapos nun napakaluwag ng pakiramdam dahil maganda na yung kalsadang dinadaanan. Okay, time check tayo. It's 4:39 ako. Sana naman tayo abutan ng gabi. Medyo mabagal ang biyahe natin dahil nga hindi gano'n, medyo natatraffic tayo dito sa Antipolo. So balikan ko na lang kayo mamaya. Siguro pagka nandun na tayo sa bandang Pililya, no? Balikan ko kayo. At puro din naman
kabayanan tong dadaanan natin from Teresa to Baras tsaka Morong. Hindi tayo masyado mga gandang views na makikita. Siguro pagpaakyat na tayo ng Pililya or bandang Tanay, balikan ko kayo, ha? Para din makadiskarte tayo at makapag drive ng maayos. Chipmunk cheeks. Couldn't run a marathon, but I could sometimes sing a key. I'm like a large pizza with extra cheese and extra meat. But I still go to the gym every day. But when I get home, the sweets are calling my name. I got a dad bod. Dad bod, yeah. I got a dad bod. Yeah, I could be like one of those dudes on the cover of magazines, but I'm more like a linebacker, minus the skill and the green. I wear black all the time, cause it hides my funny shape. But even in pictures, I'm still stuck in a bigger frame. Some people just say overweight, but thank God someone came up with this phrase. They call it dad bod. Dad bod, yeah. I got a dad bod. Dad bod, yeah. Bod, 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 bod. Bod, 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 bod. Bod, 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 bod. Bod, 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 bod. Bod, 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 bod. Bod, 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 bod. What's that spell? Dad bod. I said D-A-D-B-O-D. What's that spell? Dad bod. I said D-A-D-B-O-D. What's that spell? Dad bod. Bod, 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 bod. Bod, 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 bod. It all my life and probably always will, but I'll just keep on running on the treadmill. I'm not making excuses, I'm not looking to pass the blame. Now I've got my baby boy. So magpahinga ng konti lang, siguro mga 5 to 10 minutes na rest. Yung pwede rin makawiwi, di ba? Kaya pagka hindi naman, pwede naman ako tumabi dyan. Medyo kinakabahan ako doon, no? Ang itim ng ulap, mga kapatid. Ang itim ng ulap. Parang uulan. Parang nagbabadya si kaibigang ulan. Pero wag naman sana, please. Wag naman dito sa bundok. So meron naman tayong dalang kapote, laking abala, no? Tsaka hirap mag-drive kapag nasa bundok ka, tapos twist umuulan, diba? Bale, doon na lang sa Patag. Kung gusto mo umulan, doon na lang sa Patag. Doon sa meron ako masisilungan. Sisilong ako, hindi ako sasabak sa ulan, di baling gabihin ako. Kahanap na lang ako. Ewan, basta
Walang ganong plano itong ano to, itong Rizal Laguna. Di ba nga, to ride or not to ride nga ito mula kaninang umaga. Kasi actually nagdadalawang isip ako. Siguro tinatamaan lang ako ng katamaan. So, parang gusto ko kasing stay lang muna sa bahay, pero gusto ko rin mag-unwind, di ba? Sa naman, ako naman nasa bahay lang. Para ano pat meron kang motor, dala-dalawa pa. Ano naman gagamitin sa mga biyahe-biyahe, di ba? Okay. So, biyahe muna ulit tayo, ano? Mamaya, balik ko kayo pag nakapag-stop over tayo. Tapos, papalitan din natin yung mga baterya ng mga action cam para goods na goods tayo mamaya bago umakyat, no? Kaya hanap na muna ako dito talaga ng hihintuan. Kailangan ko na talagang mag-stop over. Diyan kami nag-sightseeing dati, alam ko eh. Hindi ko alam kung dyan o dito. Ito yata yun. Wala na. Ginawa na nilang ano, dahil tinatambayan siya. Ito, dito na lang. Alright, nag-stop over muna tayo saglit dito. At nakahanap tayo ng place na makakapag-uwi. Dito pa rin tayo sa Pililla, Rizal, sa kalagitnaan ng mga twisties, no? Teka, i-strap pala natin. At tumidilim na. Hindi pa dahil magagabi na, kundi babang ulap. Nakabahan ako baka mulan. Anyways, 40 minutes estimate. Nasa ano na tayo, Pami, Siniluan Road, no? At biyahe na tayo. Kalimutan ko na may sara yung aking visor. Anyways, okay, sara. Ayan. Sana di tayo abutan ng ulan dito. At nararamdaman kong medyo pumapatak-patak na siya. Kaya kailangan na nating maspas ng konti.
umaambon na nga. I hope ambon lang siya. Pero parang lumalakas. Kaya huminto tayo dito para makapag soft drinks. Meron silang soft drinks dito. So balik ako kayo mamaya. Ayan mga kapatid, huminto na yung ulan. Inabutan na tayo ng ulan. Kung kailan 26 minutes na lang at nasa Pami na tayo, saka bumuhos yung ulan. So andito na tayo sa Mabitak. Pamababa na tayo ng Mabitak. And hopefully hindi na umulan. Tuloy-tuloy na sana itong biyahe natin, no? Pero dahan-dahan pa rin tayo dahil twisties itong dadaanan natin, pababa ng Mabitak. At alam naman natin na pagka basa ang kalsada medyo madulas, so extra careful tayo. Hindi rin tayo dapat masyadong nagmamadali. Mahalaga safe tayo, makarating tayo sa pupuntahan natin ang ligtas, walang aberya. Hanggat maliwanag pa, kumukuha tayo ng footage dahil mamaya pagdilim ang hirap na, yun na makikita yung footage. Tapos di na rin ako nagbalaklaba kasi medyo naka full face tayo, hindi na tayo nagbaba ng visor. So ang natitirang protection natin sa mata ngayon, yung salamin natin. Mahamog na rin kasi. Anyways, diretso lang ang biyahe. Ay nako doon. Kung kailan tag-ulan, saka ka nag-iisip ng mga gantong ride. Well, nandito tayo sa kabundukan eh. Ang iniiwasan ko dito pagka nasa bundok ay yung gabihin tapos maulan. Alala ko noon nung siguro mga 5 years ago. 5 years ago nga yata. Yung motorsiklo eksklusibo dun pa sa ginaganap sa Santa Cruz, Laguna, papunta tsaka pa uwi ay nag-uulan. Dito kami dumadaan. Talagang buong biyahe nakakapote kami at basa. Kaya ang hirap mga kapatid, mahirap ng buhay ng rider basta maulan. Pero masaya. Masaya naman. Ako na-enjoy ko ang pagmumotor talaga. Yun nga lang, hindi na katulad ng dati. May limits na yung katawan natin eh. At ayan kung hindi nag-uulan at mababa ulap, napakaganda ng view dito. Hihinto sana tayo rito pero baka umulan na naman. So hindi na tayo mag-waste pa ng time. Diretso na tayo babiyahe pababa. Pagdating naman ng Siniluan, diretso na yung biyahe natin. Hindi na ganito, puro kapatagan na. Tapos hindi na rin naman mainit dahil gabi na. So I hope swabe ang biyahe natin papuntang Pansol, Laguna. Kahit gabi, kahit ginabi na tayo. So tansya natin, mga 8 na tayo makakarating ng Pansol, Laguna, given the situation na ganito. Hindi tayo pwede magmabilis dito eh.
Kasi dulas ang kalsada, tapos twisties pa. Ayan, I love Mabitak. So we're in Mabitak na, Mabitak, Laguna. Ito yung unang bayan sa Laguna na dadaanan mo pagka manggagaling ka ng Rizal. Galing ka ng Pililya, Rizal, Mabitak. Karugtong ito nung Pililya Twisties, kaya puro twisties din ito. Pababa ng bundok. Susunod ng Mabitak ay Santa Maria del Fami na. So kanina 26 minutes natin ng 21 minutes pa. Medyo mabagal talaga takbo natin kasi mahirap na. So 40, 60 lang tayo. Mahirap na. Tayo pwede mag-take ng risk sa ganito. Ibali ng mabagal. At tumidilim pa, so mamaya baka buksan na natin yung ating auxiliary lights. At buti na nga lang hindi tayo inabutan ng sobrang dilim dito sa lugar na to. Madilim dito eh, kagabi lang ilaw. Kaya delikado. Good morning mga kagulong. It's already July 20. We're back. No, andito pa rin tayo sa ating Rizal Laguna solo ride. Hindi na siya loop. Sabihin ko sa inyo kung bakit, no? Kagabi nag-decide na ako na hindi na mag-shoot from I think Fami papuntang papunta rito sa Pansol, Calamba, kasi nag-uulan. So hindi ko naman dala yung mga waterproof case nitong mga action cam, no? Tsaka gabi na, wala rin naman kayong makikita. So ang original plan natin dapat from here sa Pansol, Calamba, ang ruta natin pa uwi ay via South Service Road, no? So lalabas tayo ng Muntinlupa, dadaan tayo ng Binyan, Santa Rosa, no? Kabuyaw, tapos Muntinlupa, then all the way to C5 or EDSA, pauwi pa norte. Pero dahil nga hindi natin nakunan yung mga magagandang views dito, no, papuntang yung galing ng Rizal, itong District 4 bali ng Laguna, nakakapanghinayang naman, di ba? So nag-decide tayo na tahakin yung ruta na kung saan tayo dumaan papunta ng Pansol, Laguna. So babalikan ngayon natin itong National Highway. Dadaan tayo ng from Calamba, Los Baños,
Bae, Victoria, Pila, Santa Cruz, Pagsanhan, all the way to Lumban, tapos Kalayaan, Pakil, Paite muna, tapos Pakil, Pangil, Siniluan, Fami, hanggang Rizal, no? Mabitak tapos Rizal. So doon pa lang sa Mabitak kahapon inulan na tayo, di ba? Kaya hindi ganun kaganda yung ating footage kahapon, hanggang sa inabot na tayo ng dilim sa Fami. So sayang, nag-decide ako na patayin na lang yung action cam, i-save na lang yung battery, and then pinag-iabang bumabiyahe papuntang Pansol, Laguna, pinag-iisipan ko kung susundin ko ba yung planned na ruta natin o pabalikan natin yung ruta na papunta tayo dito. So yun, nag-decide nga tayo kanina umaga na balikan na lang natin. Sayang yung view at saka nakakamiss. So ko ipakita sa inyo yung ganda ng Laguna actually. Kasi kung magbabaya Kabuyaw, Santa Rosa, tayo wala naman kayo ibang makikita kundi kalsada at saka mga sasakyan, at very busy road ang South Service Road. Hindi naman probinsya na yung area na yon, medyo industrial na. So mas maganda talaga na dito tayo bumalik, at hindi naman tayo kasi nagmamadali. Alam natin medyo malayo ang rutang ito, pero it's the best route, at hindi ko i-deny sa inyo yung pagkakataon na makita itong mga wonderful views dito sa parting ito ng Laguna. Ito yung Eastern Laguna area, no? So ayun, so biyahe tayo, let's go. Siguro nakita nyo naman yung caption kanina, no? What happened after the whole night. No, ginabi na talaga actually, mga 9 o'clock ako nakarating sa Pansol, dahil ang dami kong matatagal na hinto gawa ng ulan. Umuulan may umuulan sa gabi, so hindi talaga advisable na bumiyahe ng hapon tsaka paggabi, dahil doon ang madalas na oras ng ulan. Tingnan mo ngayong umaga, sobrang init naman, tirik na tirik ang araw. At eto, na traffic na tayo sa Los Baños. Usually traffic naman dito hanggang crossing. So balikan ko kayo mga kapatid, at medyo lulusot-lusot lang tayo rito at para makalusot, para makatuloy-tuloy ng biyahe. So balikan ko kayo mamaya pagka nandun na tayo sa medyo okay na view, ha? Okay, I'll be back. Alright, andito tayo sa Bae, going to Kalawan, then Victoria. At so already 10:30, so siguro mga bandang Lumban,
or pagsanhan na tayo siguro mag early lunch dahil hindi pa rin ako nag-aalmusal. Medyo gutom na rin ako. Laman na sikmura ko yung dark chocolate na kinain ko kaninang umaga at saka kape, no? Kaya medyo nagugutom na rin. Tom goods na rin ang inyong tito. So hanap tayo ng masarap na kainan dito sa bandang Pagsanhan or going to Lumban. Marami ako nakita kagabi dyan ng mga karinderya or basta kainan, anything na okay, anything na edible. Pero gusto ko sabaw. Eto, medyo malawak tong highway na to, no? National Highway. Actually, ang ganda na repair na nila itong National Highway. Nag road widening sila, hindi katulad dati na masikip to ano lang yata ito dati, 4 lanes lang. Tig 2 lanes lang pala. So ngayon 3 lanes per direction. Napakaluwag. Yun lang, meron pa mga ilang mga for repairs. Tulad nito, nagwa 1 lane lang siya. Pero once na matapos naman ito, malaking ginhawa. Tsaka hindi naman traffic dito madalas dahil nga madalas na madaan dito trucks tsaka mga bus. Kaya niluwagan talaga nila. Access road dito Alright. So biyahe muna. I hope hindi nyo naririnig yung wind noise. At we're traveling at 80 kilometers per hour, 80 to 90, dahil napakaluwag ng kalsada. Pero kailangan pa rin maging cautious dahil may mga biglaang lubak tayong dadaanan. Balikan ko kayo mamaya pagka nasa bandang Pagsanhan na ako kasi need nating mag-concentrate sa ating pagdadrive. Okay? So, biyahe muna tayo. Let's go! Alright, andito na tayo sa Pagsanhan, Laguna. So from here maghahanap tayo ng ng lugar na makakainan. Sayang hindi sumagot si Eddie Sir, yung kaibigan ko, wala pala siya sa Laguna ngayon. Tagaliliw po siya. Shout out kay Eddie Sir Caparos. At bukas pa daw siya yata makaka-uwi ng Laguna. Tayo pauwi na. So ayain sana natin siya mag-lunch, makapagkwentuhan. Kaso wala siya ngayon at nagtatrabaho kasi sa Maynila. Alam ko field collector siya o tiga CI ng mga loans, isang loan company. Ganun pa man from time to time nakikita naman kami nun.
Balik pa naman tayo Laguna, pero baka bandang San Pablo pa Quezon. Tingnan natin kung if time permits and budget permits. Karoon pa tayo ng isa pang ride na Laguna Quezon naman na ride, Rizal Laguna Quezon, kasi hindi mo naman maiiwasan na hindi dumaan ng Rizal going to Laguna and Quezon. So doon at doon pa rin tayo dadaan sa Rizal going to Laguna and Quezon. If time permits and if budget permits. Depende sa kabudgetan. So ito yung Pagsanhan. Nasa bungad tayo. Inon ko na yung camera kasi gusto ko makunan yung makasaysayang arko ng Pagsanhan. Pero parang dun pa banda yata yun. Hindi tayo sa may Sampaloc eh. Ito yung paliko ng Liliw eh. I remember Liliw Nagkarlan, San Pablo, Mahayhay, yan dyan. Magaganda rin, marami rin spot dyan na magaganda. Well, pwede nyo panoorin yung vlogs nila John Pax. Minsan naglilibot sila dyan. Siyempre, hometown ni John Pax yan Nagkarlan. So, madalas yung dadaanan yung mga lugar dyan. At marami, yung mga vlog siya na pinupuntahan yung mga magandang spots sa area nila. Madalas ako manood ng vlog ni John Pax kasi natutuwa ako doon sa punto niya. Namimiss ko kasi yung mga kaibigan ko mula sa Laguna. Yung mga punto nila na kasi Tagalog sa Laguna pero may punto eh. Parang Quezon, di ba? May ibang punto. Walang Diyo, aba. Mga ganun na. Aba. Puro mahilig sa aba. Sa Quezon naman, ay. Hindi ay. May ibang mga punto eh. Nakakatawa yung punto nila. Anyways, eto na po ang makasaysayang arko ng Pagsanhan. Ayan. Panahon pa yata ng Kastila binild ditong arko na to, no? At pinreserve sa mga heritage. And dito sa kabayanan ng Pagsanhan, marami ka pa makikitang mga lumang bahay, yung mga ayan, katulad niya, no? Yung mga structures talaga na kahoy pa. Mga panahon pa ng Kastila o panahon pa ng pre-war and post-war World War II ng mga bahay, diba? And I believe marami din kasing mga sinushoot din dito ng mga pelikula, TV programs na paboritong location itong Pagsanhan. Tulad nung ewan ko kung naabutan nyo na to, pero pang Tito ito eh. Yung Tabing Ilog, diba? Kabataan pa nila Baron Geisler nun, tsaka nila Patrick Garcia ba yun? Tsaka nila Kay Abad. Well, nasa Laguna ako nung sinushoot yun, nung pinapanood namin yun. Late 90s I believe nagsimula yung sa ABS-CBN, di ba? Tabing Ilog. Tapos yung kumanta pa ng theme song ng Tabing Ilog, parang Barbie's Cradle pa yata, si Barbie Almabis. Sa ilog ang mundo'y tahimik, diba? Yun eh. Hindi ko na lang matandaan kung saan banda yun sinushoot. Basta isang bahay yun dito sa Pagsanhan. Tapos yung tambayan nila sa Sapa, doon yun sa papuntang Pagsanhan Rapids. Parang sa yun eh, sa PTA, Philippine Tourism Authority, dito sa Pagsanhan banda.
dami kong memories dito sa Laguna. Kaya sa ito sa paborito kong puntahan kasi ang dami kong nare-recall ng mga memories. It's already 11:20 na rin eh. So lunch time na talaga mga kapatid. At yun nga, hindi pa ako nag-aalmusal. Kape lang tsaka dark chocolate at tinira ko kaninang umaga. At gutom na gutom ako. Yeah, welcome to Lumban, Laguna. Welcome Art. Dito, baka meron tayo makainan dito, maayos-ayos. Saan kaya? Hunting tayo. Sana may makita tayo. Ayun oh. Sa mainit. Parkingan. Pwede naman tayong bumalik. Okay dun. May nakita na akong kainan pero ano siya, opposite way siya, so kailangan natin mag U-turn. Dun na lang kasi gutom na talaga ako mga kapatid. I hope okay dito. Kainan ng mga truck drivers tsaka mga riders, di ba? Ito dito. Uy. Park tayo dito. Ayan o. Susan's Eatery. Alright, balikan ko kayo mamaya at kakain lang ang tito nyo. Alright, tapos na tayong kumain mga kapatid. Diyan nabusog tayo, sarap. Handaan nyo tong Susan's Eatery, malapit sa Petron sa may Lumban. Paglampas nyo ng arko ng Lumban, abutan nyo tong Susan's Eatery. So natatanaw nyo na yung Petron, before Petron siya. At di ko na pinakita yung kinain ko. Pero the best yung ano, yung ginataang kalabaw. Nagsaserve pala sila dito ng ginataang kalabaw. Bihira lang naman tayong kumain ng Carabao meat, ano. So ayun, biyahe na tayo at meron na tayong enerhiya. Nakapagpahinga na rin tayo ng konti at nakapagpalit na rin tayo ng mga batteries ng ating action cameras. So biyahe na tayo. Okay, so pwede bang manahimik na lang muna ako at mag-ride na lang muna tayo kasi talagang wala naman na akong masasabi tungkol dito. Pakaganda ng view. Enjoy na lang natin yung view. Let's go!
Mahirap pala mag-vlog pa habang nasa twisties, no? So siguro pag-akyat natin ng Rizal, pag-akyat natin ng Pililya, tapusin ko na yung vlog natin. Baka pwedeng ayun, tingnan mo, ang gulo-gulo, di ba? Huwag po natin kalimutang like sa video na ito, and follow nyo rin po ako dun sa Facebook page ko, Sir Don TV. At syempre dun sa mga hindi pa subscribe dito sa ating YouTube channel, tara na, subscribe na. At sama kayo sa mga adventures natin at mga biyahe natin. Okay? So paano ba yan? Lagi po tayo mag-iingat sa biyahe. At dito tayo inabutan ng ulan kahapon sa part na to, tuminto. So lagi po tayo mag-iingat sa biyahe at manatiling ligtas ang ating bawat paglalakbay. At ito po ang inyong si Sir Don, signing off.